The next station is Quirino, ang susunod na estasyon ay Quirino Station. Ang Quirino Station ay nagsisilbi bilang pang-15 estasyon para sa mga treng patungo sa Baclaran Station at pang-6 na estasyon para sa mga treng patungo sa Fernando Poe Jr. o Roosevelt Station. Ang Quirino Station ay ipinangalan sa dati at yumaong ikalawang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Pero, sino nga ba si Elpidio Quirino? Si Elpidio Quirino o kilala rin sa palayaw na Pidyong, ay isinilang sa Vigan, Ilocos Sur noong ika-16 ng Nobyembre taong 1890. Ang kanyang mga magulang na kapwa-empleyado sa pamahalaan ay sina Mariano Quirino na tubong kawayan Ilocos Sur at dating sarhento ng Spanish Army at isang warden ng bilangguang panlalawigan sa Vigan, at Gregoria Mendoza Rivera na taga-Agoo, La Union at isang guro ng paaralang bayan. Ang kanyang ina na si Gregoria Rivera ang unang nagturo sa kanya ng pagsulat ng Kastila. Tinuruan rin siya ni Anastasio Aquino sa Aringay sa La Union. Nagsimula siyang mag-aral ng elementarya sa mababang paaralan ng Aringay sa La Union. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng elementarya sa mababang paaralan ng La Union. Nang lumipat sila sa Vigan sa Ilocos Sur ay doon na niya ipinagpatuloy ang pagpasok sa mataas na paaralan. Dahil sa kanyang interes sa sining ay kumuha siya ng mga espesyal na kurso sa pagpipinta at pagguhit sa Universidad Ilocano. Tulad ng ibang mga tanyag na tao, bata pa lang si Elpidio, nagpamalas na siya ng katalinuhan, kabaitan, at maalab na layunin sa buhay. Alam niyang pakikibaka ang buhay kaya nagpunyagi siya. Naisip niyang dapat magkaroon ng pagkakakitaan kaya sa gulang na 16, nagharap siya ng kahilingan para makapagturo, tinanggap naman siyang guro sa Barrio Caparyaon, Kawayan, Ilocos Sur kung saan 12 piso lamang ang sahod niya buwan-buwan. Isinabay niya ang kanyang pagtuturo sa pag-aaral sa mataas na paaralan ng Vigan. Hindi naman siya gaanong nagtagal sa pagtuturo dahil nang makaipon siya, lumuwas siya ng Maynila noong 1908 at ipinagpatuloy ang pag-aaral sa Manila High School. Sa paaralang ito ay napaunlad niya ang kanyang kakayahan sa pagtatalumpati. Naging kapitan siya ng grupong Criptia Debating Team, na mahigpit na katunggali ng Rizal Debating Club, na pinangungunahan naman ni Jose P. Laurel. Ngunit, hindi naging sapat ang naipon niya upang makapag-aral sa Maynila, sa kabutihang palad ay nakapag-aral siya sa tulong ng kapatid niyang si Ernesto na naging pensyonado ng Estados Unidos. Ngunit, kahit na pinag-aaral ng kapatid, siya ay naghanap pa rin ng mapapasukang trabaho. Naging junior computer siya sa koanihan ng mga lupain na may sahod na 30 piso kada buwan. Gumuhit din siya para sa mga pabalat ng magasin dahil may kahusayan siyang gumuhit ng mga larawan. Nakapagtrabaho rin siya bilang kawani sa Departamento ng Pulisya sa Maynila. Nagkaroon siya ng interes sa batas at politika kaya nang makatapos siya ng sekundarya noong 1911 ay minabuti niyang kumuha ng kursong abogasya sa Universidad ng Pilipinas kung saan natapos niya ito noong 1915. Pagkatapos ay agad siyang kumuha ng pagsusulit sa bar kung saan siya ay nakapasa na may mataas na grado. Nang siya'y isa ng ganap na abogado ay naglingkod siya bilang law clerk. Nang lumaon, naitaas sa senior law clerk ang kanyang posisyon nang maitatag ang Senado ng Pilipinas noong 1916. Maliban dito, nagtrabaho rin siya bilang kalihim sa Philippine-Columbian Association kung saan siya nakita ni Pangulong Manuel L. Quezon. Dahil sa nakikita ng Pangulong Manuel L. Quezon ang kanyang gawain, nang paalisin nito ang kalihim niya dahil sa dinawastang trabaho, inalok siya nitong kunin ang posisyon, at siya ang naging kalihim ng Pangulo sa Senado. Habang nagtratrabaho bilang kalihim, sinabi niya kay Quezon ang balak niyang pumasok sa politika, ngunit hindi sumang-ayon si Quezon dahil marami raw sagabal sa politika. Ngunit, naging matatag ang paninindigan niya.
pumasok pa rin siya sa politika. Bagamat walang salaping maitutustos sa kampanya ay pikit mata siyang kumandidato bilang kinatawan ng Ilocos Sur sa mababang kapulungan. Sa kabutihang palad ay nanalo siya at naging miyembro ng mababang kapulungan mula 1919 hanggang 1925. Pagkatapos ng nabanggit na halalan ay saka pa lamang siya nag-asawa. Nanunungkulan siyang kinatawan ng Ilocos Sur nang magpakasal sila ni Alicia Syquia, anak ng kilala at mayamang pamilya ng Syquia sa Vigan noong 16 ng Enero taong 1921. Nagkaroon sila ng 5 anak, sila ay sina Tomas, Armando, Norma, Victoria at Maria Fe. Sa kasamaang palad ay naging biktima ng massacre at walang habag na pagpatay na ginawa ng mga Hapones sa Maynila noong Pebrero taong 1945 sina Ginang Quirino at ang 3 nilang anak, ang natira ay ang 2 nilang anak na sina Tomas at Victoria. Bilang miyembro ng mababang kapulungan ng pambansang lehislatura ay kinatawan niya ang Pilipinas sa International Bar Conference sa Peking noong 1921. Noong 1922 ay hinangad niya ang kumandidato sa higit na mataas na katungkulan, humabol siya sa pagkasenador sa ilalim ng Collectivista Party. Ngunit, sa kasamaang palad ay natalo siya laban kay Isabelo de los Reyes. Dito siya unang nakatikim ng masaklap na pagkatalo, subalit tulad ng isang sundalong nasugatan, lalong nag-ibayo ang kanyang tapang, hindi siya sumuko sa kabigwang iyon. Sa halip noong 1925 ay muli siyang sumabak sa pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito ay nanalo siya at naging senador sa napakabatang gulang na 35. Bilang senador ay naging chairman siya ng Special Joint Committee on Taxation, bilang chairman ay itinulak niya ang pagpapatibay ng unang batas sa Tariff Act. Maliban dito, siya rin ay hinirang na ex-officio member ng Board of Regents ng Universidad ng Pilipinas. Sa ikatlong pagkakataon, noong 1931 ay muli siyang kumandidato sa pagkasenador at muling nahalal para manungkulan sa susunod pang 6 na taon. Noong 1933, matapos ang pagtanggi sa Hair Hose Cutting Act ng Lehislatura ng Pilipinas, sinamahan niya si Pangulong Manuel Quezon sa isang misyon sa Estados Unidos upang makakuha ng suporta ng Kongreso ng Estados Unidos para sa pagpasa ng Tydings-McDuffie Law na inaprubahan ng Lehislatura ng Pilipinas noong 1 ng Mayo taong 1934. Nang magkaroon ng halalan para sa delegado sa Constitutional Convention noong 1934, alinsunod sa itinatakda ng Independence Act, siya ay kumandidato upang maging kinatawan sa distrito ng Ilocos Sur, muli siyang nagwagi at naging isa sa mga natatanging utak na bumuo sa unang saligang batas. Noong 8 ng Nobyembre taong 1938, siya ay muling kumandidato sa pagkakinatawan sa Pambansang Asembleya, ngunit, sa kasamaang palad ay natalo siya laban kay Benito Soliven dahil sa personal na pagsuporta ni Pangulong Manuel Quezon sa kampanya nito dahilan sa napabalitang pagpapahayag ni Elpidio ng kawalan ng kasiyahan sa pamumuno ni Quezon sa lehislatura at balak na pagkalaban dito. Ang kanilang alitan ay di naman nagtagal at si Quezon mismo ang nakipagkasundo kay Elpidio. Katunayan ay hinirang siya nito upang maging kalihim ng pananalapi sa panahon ni Gobernador General Frank Murphy. At sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth ni Quezon ay muli siyang nahirang na kalihim ng pananalapi at nang lumaon ay ginawang kalihim panloob mula 1935 hanggang 1939. Sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang kalihim panloob ay ginawa niyang ganap na syudad ang Cebu, Davao, Zamboanga, Bacolod, at Iloilo. Bukod sa ginawa niyang paglilingkod sa pamahalaan ay nagsanay din siya sa kanyang propesyon at nagturo ng batas sa iba't ibang pamantasan sa Maynila at naging dekano ng College of Law ng Adamson University. Noong 17 ng Abril taong 1948 ay iginawad sa kanya ang titulong Doctor of Laws, honoris causa ng pamantasan ng Maynila,
Gayon din ang pamantasan ng Pilipinas noong ika-12 ng Pebrero taong 1949 at ng University of Fordham sa Estados Unidos noong ika-12 ng Agosto taong 1949. At bilang pagkilala sa kanyang kahusayan sa larangan ng ekonomiya ay nahalal siyang Pangulo ng Philippine Economic Association. Nasa ikatlong taon na siya ng panunungkulan bilang senador nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig sapagkat sa eleksyon noong 1941 ay muli siyang nanalo sa ikatlong pagkakataon. Ngunit, katulad din ng kanyang mga kapwa-opisyal na halal ng bayan, hindi siya nakapanungkulan kundi nang matapos ang digmaan noong 1945. At sa pagbabagong tatag ng lipunan at pamahalaan bunga ng katatapos na digmaan, ang Pilipinas ay nagdaos ng pambansang halalan noong ika-13 ng Abril taong 1946, kumandidato si Elpidio bilang pangalawang Pangulo ni Manuel Rojas sa ilalim ng Liberal Party. Katunggali nila sina Sergio Osmeña at Eulogio Rodriguez at bunga nito ay tinanghal siyang pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Opisyal siyang nanungkulan bilang pangalawang Pangulo noong ika-28 ng Mayo taong 1946. Bukod sa taglay niyang posisyon ay hinirang siya ni Pangulong Rojas bilang kalihim ng pananalapi. At noong ika-4 ng Hulyo taong 1946 ay personal siyang hinirang ni US President Harry S. Truman bilang kalihim ng suliraning panlabas. Naging abala siya sa pagpapatatag ng mga suliraning panlabas. Siya ang matatawag na ama ng sistema ng paglilingkod panlabas. Nakipag-ugnayan siya sa bansang Estados Unidos, Inglaterra, Pransya, Swisa, Italia, India, at Thailand. Nang mamatay si Pangulong Rojas noong ika-15 ng Abril taong 1948 sa atake sa puso, matapos magtalumpati sa Clark Air Base sa Angeles, Pampanga, siya ang nagpatuloy sa panunungkulan bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng Ikatlong Republika. Nanumpa siya bilang ganap na Pangulo ng Pilipinas noong ika-17 ng Abril taong 1948. Sa sumunod na halalan sa Panguluhan noong 1949, muli siyang kumandidato kasama si Fernando Lopez bilang kanyang pangalawang Pangulo. Tinalo niya ang dating Pangulo ng Japanese-sponsored Philippine Republic na si Jose P. Laurel. Nanumpa siya bilang bagong Pangulo ng Pilipinas noong ika-8 ng Nobyembre taong 1948. Sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa, sinikap niya na maisakatuparan ang kanyang dalawang programa, ang muling magkaisa ang mga Pilipino, at ang pagbabalik ng kapayapaan sa bansa sa maunlad na pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Pinangatawanan niyang isagawa ang kanyang ikalawang programa, ang panunumbalik ng tiwala ng mga taong bayan sa pamahalaan at ang pagsasakatuparan ng mga palatuntunang pang-ekonomiya saan-saang dako ng bansa. Puspusan niyang isinagawa ang paglilinis ng pamahalaan, ipinaalis niya sa serbisyo ang mga tamad, di kanais-nais at mga nasusuhulang mga kawani at pinuno ng pamahalaan. Pinagtuunan din niya ng pansin ang pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng industrialisasyon. Iba't ibang industriya ang nabuksan sa Pilipinas na nagbigay ng gawain sa maraming mamamayan tulad ng NASCO, dry dock, planta ng abono, Iligan Steel, hydroelectric sa Lanao at sa Ambaclaw, Benguet, pabrika ng semento sa Bacnotan, La Union, at marami pang iba. Pinaunlad din niya ang sistema ng patubig o irigasyon sa buong bansa upang makatulong sa pananikahan, gayon din ang pagpapagawa ng mga lansangan para mapabilis ang kalakaran ng transportasyon. Ibinalik din niya ang noon ay ginagawa ng Pangulong Quezon, ang lingguhang pag-uulat sa taong bayan sa pamamagitan ng radyo at pahayagan na ukol sa mga gawain ng kanyang administrasyon. Upang maibalik ang kapayapaan sa bansa, personal siyang nakipag-usap kay Luis Tarek, noong ika-21 ng Hunyo taong 1948 naganap ang wakas na pag-uusap sa Malacanang,
binigyan niya ng amnestiya ang lahat ng mga pinuno at kasapi ng Hawk. Ipinangako ni Luis Tarek na sila ay magpapatala at isusuko ang kanilang mga armas sa loob ng 50 araw pagkatapos ng paggawad ng amnestiya. Nakapanungkulan muli si Luis Tarek ngunit pagkaraan ng 50 araw, nilisan niya ang Maynila at muling bumalik sa kabundukan. Naitatag niya ang Presidential Action Committee in Social Amelioration noong 1948 dahil sa mga pinsalang nagawa ng mga puwersa ng pamahalaan at ng mga Hawk. Ang layunin ay para lumahok sa larangan ng katarungang panlipunan at pangalagaan ang mga taong nangangailangan at mga biktima ng mga Hawk. Ito ay nakapamahagi ng mga pagkain, gamot, damit at mapapasukan sa mga walang trabaho. Maliban dito ay itinatag din niya ang Agricultural Credit Cooperatives Financing Administration. Itinatag din niya ang Labor Management Advisory Board na naglalayong ayusin sa paraang magkaibigan ang mga aklasang malalaki, sa gayon, hindi ito makapipinsala sa kapital at paggawa. Nilikha din niya ang Social Security Study Commission na may tungkuling pag-aralan ang mga pamamaraan sa pagpapataas ng mga sahod ng mga manggagawa upang mapabuti ang kanilang buhay. Maliban dito, itinatag din niya ang Rice Emergency Board na may tungkuling pangalagahan ang pamamahagi at presyo ng bigas. Sa panahon rin ng kanyang administrasyon itinatag ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay noong 15 ng Hunyo taong 1949, sa pagkakatatag ng Bangko Sentral, sinimulan niya ang Total Economic Mobilization Program. Siya rin ang lumagda ukol sa Mutual Defense Treaty ng Estados Unidos at Pilipinas ukol sa Minimum Wage Law at Magna Carta of Labor. Dahil sa patuloy na paglakas ng kilusan ng komunismo sa kanyang panahon ay noong 1 ng Setyembre taong 1950 ay hinirang niya si Ramon Magsaysay na noon ay congressman ng Zambales at dating kilalang leader guerrilla, bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Sa matalino't maimpluwensyang pamamaraan ni Magsaysay ay halos napasukong lahat ang mga Hawk sa kapuluan. Ang mga kusang loob na nagbigay ng armas ay binigyan ng amnestiya at pagkakataong makapamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagkakaloob ng kapirasong lupang masasaka na sapat upang mabuhay ng matiwasay. Sa ganitong paraan ay nagbalik loob ang maraming Hawk sa pamahalaan. Subalit ang kilusang komunismo ay nakapag-iwan ng isang mariing sampal sa kanyang administrasyon ng tambangan at mapatay sa Baler Tayabas noong 28 ng Abril taong 1949 ang balo ng yumaong Pangulong Quezon na si Ginang Aurora Aragon Quezon, isang anak at mga kasama. Sa karaniwang panunungkulan noong taong 1950, nagpadala ang pamahalaan ng Estados Unidos ng isang misyon sa Pilipinas. Ito ay ang United States Economic Survey, sa pangunguna ni Daniel W. Bell. Ang pinakalayunin ay para magsiyasat sa pangkabuhayan ng bansa. Noong 9 ng Oktubre taong 1950, nagpadala ng report ang misyon sa Estados Unidos na sinasad ang mga sumusunod na rekomendasyon. Isa, pagdagdag ng Amerika ng tulong na teknikal at salapi sa Pilipinas. Pangalawa, pagtatayo ng mga bagong industriya. Pangatlo, magtakda ng pinakamababang sahod para sa mga manggagawa upang sila ay magkaroon ng kaynamang pamumuhay. Pang-apat, pagtataas ng mga buwis sa mga mamamayan upang madagdagan ang kinikita ng pamahalaan. Panglima, paggamit ng siyentipikong paraan ng pagtatanim upang lalong mapadami ang inaani. Noong 14 ng Nobyembre taong 1950, kanyang nilagdaan at ni Ginoong William C. Foster ng Estados Unidos ang Quirino-Foster Agreement sa Baguio. Ipapatupad nito ang rekomendasyon ng misyon ni Daniel W. Bell. Sa nasabing kasunduan, magtutulungan ang Estados Unidos at Pilipinas sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa. Sa Amerika manggagaling ang pera at teknikal na kaalaman samantalang ang Pilipinas naman ang mga manggagawa.
Sa halalan sa pagkapangulo noong ika-10 ng Nobyembre taong 1953 ay muli siyang kumandidato sa ilalim ng Liberal Party, katiket ang dating kalihim ng katarungan na si Jose Yulo. Naging kalaban niya ang kanyang kalihim ng tanggulang pambansa na si Ramon Magsaysay. Subalit sa walang kapantay na nagawa ni Magsaysay sa paglutas ng problema sa komunismo sa Pilipinas ay tinalo siya nito sa isang napakalaking kalamangan. Pagkatapos matalo ay namahinga na lamang siya sa kanilang tirahan sa Lamesa Novaliches, Rizal para magpinta, sumulat ng memwa at mamuhay ng tahimik. 3 taon pagkaraan ng nasabing halalan, si Pangulong Elpidio Quirino ay sumakabilang buhay matapos biglaang bumagsak sa paliguan dahil sa atake sa puso sa edad na 65 noong ika-29 ng Pebrero taong 1956. Unang inilibing ang kanyang mga labi sa Manila South Cemetery sa Makati. Noong ika-29 ng Pebrero taong 2016, kasabay ng paggunita sa ika-60 taon ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga labi ay inilipat at inilagay sa isang espesyal na lugar ng libingan sa Libingan ng Mga Bayani sa Taguig sa Maynila. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa para sa bayan, noong 1964, ang munisipalidad ng Ang-Aki sa Ilocos Sur ay pinalitan ng Quirino. Maliban dito, ang lalawigan ng Quirino, na itinatag noong 1966 ay ipinangalan rin sa kanya. Gayun din ang mga kalye tulad ng Quirino Avenue sa Maynila at Elpidio Quirino Avenue sa Parañaque ay ipinangalan rin sa kanya. Bukod sa kalye ay ipinangalan rin sa kanya ang Quirino Highway na noon ay tinatawag na Novaliches-Ipo Road. Ang Independence Grandstand sa Rizal Park sa Maynila ay pinalitan din ng Quirino Grandstand bilang parangal sa kanya. Noong 2016, isang memorial sa kanya ang itinatag sa Hibiya Park sa Tokyo sa Japan. Kapag nagsimula na ang operasyon ng Quirino Avenue Station ng MRT Line 7 at ng Quirino Highway Station ng Metro Manila Subway, magkakaroon si Quirino ng 3 magkakahiwalay na istasyon ng tren na ipinangalan sa kanya kabilang ang Quirino Station ng LRT Line 1. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.